pag-aartista ay trabaho, hindi ang buhay ko. Pwede naman for her dahil wala rin naman siyang ginagawa, diba? Suportado mismo ng kanyang nobyong si Dingdong Dantes ang pagpo-post ni Marian Rivera sa pabalat ng September issue ng Rogue Magazine. Kasama ng primetime queens sina Judian Santos, Ann Curtis at Sherlyn Gonzalez. Actually, ginawa ko yung Rogue Magazine na yan. Una-una sa lahat dahil kay Pam. Kasi syempre mahal ko si Pam. Tapos team niya ito. At the same time, gusto ko maka-experience na makapagtrabaho sa itong magazine. Kasi never pa ako nagkaroon ng cover na may mga kasama ako eh. Masaya siya kasi sabi niya dapat minsan na-experience mo yung ganyang pangyayari sa buhay mo para at least nakakakilala ka din ng mga ibang artista na taga-kabila. Nakita ko yung cover, maganda siya. Maganda siya. Hindi pa nabuklat. Cover pa lang. Naman ako nakikialam pag anong posing ginagawa niya. Basta pagtingin ko maganda, sinasabi ko naman sa kanya. And so far sa lahat naman ng nilabasan niya maganda naman. Hindi siyempre maiiwasang mabahira ng intriga ang nasabing pictorial as to who turned out to be the most beautiful among them. Ay hindi, kasi during pictorial lahat kami masaya, lahat bubbly eh. So yun yung masaya doon. Siyempre lahat ng tao may kanya-kanyang opinion yan, hayaan na lang natin sila. Nakatsikahan ko unang-una si Miss Judy Ann, kasi kaming dalawa yung nauna doon. Tapos dumating na din si Miss Sherlyn, si Ann, and then Angel. Si Angel yung pinaka-huli naming nakausap din kasi galing yata siya sa shoot. Ang saya nila kasi ang kakalog. Alam mo, walang intrigang pinag-usapan. At yun yung sabi kong experience na walang katumbas. May proyekto ba silang pagsasamahan ni Angel? Nakakatawa lang kasi ang bungad niya sa akin, parang, alam mo na. Sabi niya ganun sa akin. So, siguro yung mga ideas na rin siya sa mga narinig. Sabi ko sa kanya, dead ma. Ayun, importante kaming dalawa, okay kami. Inamin naman ni Marian that of all the gifts that Dingdong gave her on her birthday, pinaka nagustuhan niya ay yung itong talagang bakasyon namin sa Bali. In-enjoy ko talaga siya. Kakaiba yung kultura nila, pagkain nila. So, ang saya. Tapos tahimik na lugar. Nakakapag-relax talaga. Samantala, agad daw na may namuong friendship sa pagitan ni Marian at ni Ai de las Alas habang ginagawa ang pelikulang Kung Fu Divas. Down to earth. So, hindi ka mai-intimidate sa isang katulad niya na queen din. Marami kami pinag-uusapan sa buhay pag-ibig. Bagay siguro na minsan sa amin na lang dalawa bilang respeto din kay Ate Ai. Pero natutuwa ako sa kanya bilang malaki yung pagtitiwala niya sa akin para magkwento sa mga ganong klaseng bagay. Excited na rin si Marian sa kanyang nalalapit na primetime series sa GMA. Sobrang excited kasi ngayon ko lang magagawa ang ganitong klaseng konsepto. At nakakataba ng puso na nilatag nila sa akin at talagang pinag-decide nila ako na ano ba ang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong flow ng storya? Samantala, bilang founder ng Yes Foundation, ay hindi maiwasang maapektuhan siya sa isyung laganap ang mga peking NGO o non-government organization, lalo't mainit na paksa ang pork barrel scam. We're gearing up for our next projects for the end of this year and start for next year. Pasalamat ako sa lahat ng nagbibigay ng tulong kasi syempre, yun naman yung buhay ng isang NGO. Yun nga nakakainis kasi nagsa-struggle kami to look for funds, diba? And even my own personal money, and then malaman-laman mo that di umano na may posibilidad that they set up fake NGO. Kaya nga yung pangalan mismo, hindi ko naman nilagay yung pangalan ko doon eh. Kumbaga, I wanted to stand on its own. Kumbaga, it is a legit NGO that ang flagship programs nila ay yung mga projects mismo at hindi ako. Kaya kung mag-investment sila at magdo-donate sila, it's because naniniwala sila doon sa pupuntahan ng yung cost at saka pupuntahan ng pera. Rather than dahil sa akin, ako ang founder, we make sure that we're transparent.